Another day, another car review and test drive mga padi. Welcome to Mab Auto, and for today's video, we have the 2023 Geely Coolray to review for today's video mga padi. And ano nga bang gagawin natin dito? Syempre, sisilipin natin ang design. Titingnan natin ang mga features at creature comforts ng Geely Coolray Sport. Ang hindi makakatakas sa atin, the-drive natin to mga padi. With NVH, with performance test, braking test, takyatan test, vibrato test, mga test na kailangan natin gawin. Let's do this mga padi. Simulan natin sa design mga padi. I think it's a very nice looking crossover SUV. By the way, subcompact crossover SUV nga pala to. And since this is a Chinese car, akala nyo Chinese ang nag-design nito. Nagkakamali kayo, hindi siya Chinese. Ito ang designer niya, lalagay ko na lang dito. Nakalimutan ko yung pangalan, but that's not important. At itong variant na to mga padi, ito yung sport variant. Oh, may tatlong variant to eh. Kaya meron siya mga red accents dito sa grill, may red accent dyan sa baba sa bumper, mas aggressive na bumper. May red accent din dito sa doors. And of course, dahil sport nga ito, meron siyang wing. Yan, ito wing na to. Kala mo rally car wing, but it looks cool. Mga vents na yan mga padi, kaliwat kanan, they are real. Yan, kung nakikita nyo, may butas. Ibig sabihin, may function talaga yan. Hindi lang forma. May function yan mga yan. Bumper niya mga padi sa ibang variant, wala yung skirt na yan. O, yan. Ito lang yan sa sport variant makikita. But pare-pareho naman sila ng makina. O, turbocharged na inline 3 1.5 liter. Mamaya natin pag-usapan ng makina. Mag wheels is 215/55 R18. So R18 to. Laki pala ng mags na itong Geely Coolray. From here, ito, type na type ko itong parang nag-uunat ng muscle, no? And itong lining na to, di naman siya puro lines. Tutusin, parang nga siyang mga Audi, Volkswagen, isang linya lang. Pero naiba lang dun. Sa may front fender niya na parang nagfe-flex ng muscle. Dito naman sa likod, wala namang mga nilagay na hindi kailangan. Of course, quad tip exhaust and your diffuser, and meron kang fog light. Sporty rin tingnan. At the same time, may function siya. Meron din siyang red accent dyan. Para sa akin, itong Geely Coolray ay napakagandang tingnan mga padi. Isa rin to sa matagal ko nang gustong reviewin. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon lang ako nakakita ng mare-rent. Let's check na interior naman mga padi. Para makapasok ka sa Coolray mga padi, pag nasa iyo itong proximity key na to, hawakan mo lang yan. Bukas na siya, inawakan mo lang. Bukas na yun mga padi. Or syempre, pwede mong gamitin to lock and lock. Basic. And ito ang bubungad sa'yo. Door cards mo, to soft touch material to, PUP, polyurethane plastic. Oh, hindi siya yung hard plastic mga padi. Pero pagdating dito, yan, hard plastic na yan. Pero tignan nyo naman yung mga finishes. Ito parang brushed aluminum na hindi mo maintindihan. Ito mukhang aluminum. Meron kang leather dito with red stitching. Yung mga buttons niya parang aluminum finish, although they're plastic. I believe they're plastic. Gaya ng mga kotse ngayon, meron din pocket dyan, bottle holder, but this is hard plastic na. Syempre, kailangan din magtipid ng mga Chinese. Your seats is this one. Napaka sporting tignan. Mix of fabric, merong leather na perforated, tapos meron kang dito cloth na may pattern, tapos meron kang S dyan para pagpasok mo sa kotse mo, hindi mo makalimutan kung anong variant ng Geely Coolray mo. Iba dun sa passenger seat, meron ding S para makapag-brag ka sa kung sino mang isasakay mo dyan na ikaw yung nakatop variant na Geely Coolray mga padi. Door handle mo is this plastic na parang aluminum finish. Door opener mo, karoktong niya. Galing ng design mga padi. Ano? Ito pala yung pambukas ng pinto. Anyway, dashboard mo is this one. Napakalinis tignan. Almost flat lang siya. Meron kang red PUP dito. Yes, hindi yan leather mga buddy. Kala ko lang noon leather kasi nakakita ko walang tint. Kala ko leather. Red PUP lang pala with fake stitching. Ito lang ang leather. Ito yung nasa ibabaw ng gauge cluster mo. Infotainment system mo, ayan, buksan natin, mainit ang kotse. Infotainment system mo, itong malapad na to na parang iPad. Ano ko, Android Auto, wala ko nakikitang Apple CarPlay. Dito rin yung mga settings ng kotse na iba. Ayan, blind spot monitoring, auto fold mirror after locking, window anti-clip alarm, ambient lamp, touchscreen sound, speed sensitive volume adjustment, and daylight driving lamp. O, yung mga ganyan. Driving video resolution. Ganda ng resolution nito ng mga camera niya mga padi. Ito ang gauge cluster niya. It's full LED display. Meron kang temperature sa left,
Very good, Gilly. Dito sa right, yung fuel gauge mo. At sa gitna, andyan dyan yung speedometer and RPM mo. At meron kang display sa gitna. Yan, dyan yung mga info mo. Pwede kang mamili. Mga basics. Meron kang tire pressure monitoring. Hindi ka mamili. Hindi ko alam kung ano yan. Siguro mga errors. Yan, kung ano man yan. Music, kung nasa ang ano ka, kung anong gamit mong music. Gaya nito, radyo gamit. Bluetooth. Ito naman, settings ng vehicle, trip computer, time unit. May vehicle settings ka dito, EPS mode switch, overspeed alarm, volume, distance to next service, service mileage, reset, language. Wala na, yun lang. Lang makikita mo dito, naka-eco mode yan. Nakikita nyo naman, minalbas na. Eco. Pag in-sport mo yan, magiging red-orange siya. Sport. Mamaya pag-usapan natin yung Eco and Sport nito kung anong nagaganap mga buddy. Here's your steering wheel. Flat bottom siya. Wrap with leather. Hindi siya malambot. It's firm. Oh. Hindi siya ganun ka-girty para sa aking kagustuhan. Pero pwede na. Hindi rin siya ganun kalambot. May katigasan siya mga buddy. It's tri-spoke or four-spoke kasi ganito. Pero alam ko tri-spoke tong ganito kung tawagin. Tri-spoke. Oh. Diyan yung mga buttons mo. Yung mga gamit yan. Pang home ng multimedia. Yan. No explanation needed. Modes. Yan doon. Para doon yung modes na yan. No explanation needed mga buddy. Ito mute syempre. Tapos ito gamit ng mga kung anong gusto mong gawin dyan. Ito naman your cruise control limit. Tapos ito for your Bluetooth na naman mga buddy. Climate control, dito tayo sa baba. Climate control muna tayo. Itong rotational knobs na to, saka mga buttons na to, mga buddy. Pwede mo rin galawin dito yung speed. Yan. Pwede mo rin touchscreen. Pwede din dito. Pwede mo rin galawin yung aircon dyan, kung saan mo itatapat, sa mukha, sa paa. Dyan siya lahat. Nandito rin, meron din dito. Meron kang maliit na lalagyanan dito. Hindi siya wireless charger ng cellphone mga buddy. Patungan lang talaga siya. Dito napakaganda ng finish niya sa center console. Parang brush aluminum finish mga buddy. Here's your shift knob na medyo nangangain ng tanga. Kasi ang dami niyang buttons. Meron button na park dito. Meron pa dito sa likod. Pero once na nakuha mo na, you'll get used to it mga buddy. Handbrake or e-brake niya is electronic. Boo! Auto hold. Yan. Itong pin na to, may manibela. Hindi ko alam kung ano yan mga buddy. Please, can somebody please explain to me? Ito, parking sensors. Pero try natin ito mamaya. Pipindutin ko kung ano mangyayari. Ito, 360 camera. Ito naman is hill descent control. Para hindi dumastos yung kotse. Hindi bumilis pababa pag pababa ka. Check natin ang glove box kung soft dump ba. Ayan, soft dump po. Yun, social. Yun nga lang, di siya ganun kalakihan, pero malapad naman siya. Kasya ba yung pouch ko? Kasya naman mga buddy yan. For scaling, kasya yung pouch ko. Sa taas, meron kang sunglass holder. Ilaw, syempre. Yan, mo ilaw. Ito naman, pambukas ng kortina. Yan, kortina lang. Kortina. May iba pang buttons dito. Ito, pag pinindot mo, sabay iilaw. Ito naman, pag door. Pagbukas mo ng door, siyempre, iilaw yan. Pag pinatay mo yan, walang ilaw. Tingnan natin kung may salamin yung mga sun visor. May salamin naman, may ilaw kaya to? Meron. Ayan, LED, Dito naman tayo sa upuan niya, mga buddy. Upuan niya is electronic power adjustment. Ayan, sandalan. Pati yung forward, backward, up, down. Ayan, electronic siya. But wala siyang memory seats mga buddy. Yun ang kulang dito. Wala siyang memory seats. Foam, medyo malambot. Saka medyo malapad siya. Nararamdaman ko na parang hindi ako yayakapin nito. Although malaki yung bolstering niya, hindi siya ganun ka fit sa akin. Malapad siya mga buddy. Pang malapad na tao. Anyway, ito ang aking driving position. Nakaset na. Silipin naman natin kung ano mga creature comforts and features dyan sa likod. Same deal dito sa likod. Pagbukas mo na pinto mga buddy, soft touch material, PUP yan. Hard plastic to, hard plastic. Meron kang pocket or bottle holder. Soft touch material dito for your armrest. Red stitching, red soft material dito na leather. Materials ng upuan dito sa likod, hindi tinipid ni Geely dahil ganun din. Perforated leather din, mix of colors, maroon, black, perforated leather. Upuan niya saktong-sakto sa height ko. Hanggang dito sa tuhod ko yung haba nung upuan. Relax na relax mga buddy. So ito nga yung driving position ko. D4 test tayo. May konting sayad pero
Hindi naman ganun kahirap, no? Oo. Pwede ko mag-stretch dahil yan, nakasagad na yan pababa pero mataas pa rin yung ilalim. Mga ganito mostly hindi reclinable tong mga ganito mga pare. Pero nayuyuko yan, hilain mo lang to yan. Pero hindi na siya reclinable. Tignan naman natin ngayon kung nakasagad yung upuan. Nakasagad ang upuan mga padi, ito na lang yung space ko. Oh, I can stretch. Yes! Itong sa passenger side, di na siya power adjusted mga padi. Manual na siya. So medyo ginanong ko ng konti yung sandalan. Tingnan ko makapag-4 ko. Ang hirap pa rin. Sabit. Pero I can still stretch. Oh, yan mga pad. Meron kang isang USB port dito. Small packet dyan. Ilaw, left and right. Yun. Meron. Ito. Hindi natin makalimutan. Yan. Armrest with cup holder. Exposed cup holder. Baby seat tethering. Meron. Yan. Hanapin mo lang dyan. Yan. Nakapako na kagad. Nandito lang naman siya mga padi. Yun lang nga meron dito sa second row mga padi. Tingnan naman natin kung ano meron dito sa may cargo area. To open the back mga padi, meron kang door popper dito. Pipindutin mo lang yan. Auto rear door. That's 330 liters of cargo capacity. Tingnan natin kung ano meron dito. Merong net sa gilid. Merong storage dyan, left and right. Kung 12 volt socket dito. 12 volt socket. Sa ilalim, ano bang meron sa ilalim nito? Dito yung mga tools mo. Early warning device. Jack. Yung pang tow. Unused pa to. Meron ba tong spare tire? Meron. May spare tire siya. Donut tire. Sounds Mustang. Meron ka pang ibang mga bulsa dito na pwedeng paglagyan ng mga ayaw mong makitang gamit. Yan, yung mga bulsa-bulsa niya. Pwede mo ilagay dyan. So that's it dito sa likod. Meron kang tonneau cover. Pwede mo alisin yan. Pag isasara yan, pipindutin mo lang naman yan. Ito. Yan. Masara na yan mga padi. Ano pa ba hindi natin nasisilip dito? Silipin natin yung makina mga padi. To pop the hood, may ano dito, popper dito. Ayan, may label naman. So hindi ka maliligaw. Ano lang. Lain mo lang na ganon. Hood is may kabigatan. So ang engine bay niya napakadumi. At itong power plant na to mga padi, ito yung inline 3 1.5 liter turbocharged to mga padi. It produces 177 horsepower and 255 newton meters of torque. Mated siya sa 7-speed dual clutch automatic transmission o dual clutch wet. Hindi siya dry, wet clutch, automatic transmission, 7-speed siya mga padi. So medyo may kalakasan to, no? 255 newton meters of torque, napakalakas na nun mga padi. Isa na lang hindi natin nagagawa dito mga padi. Let's take it for a drive. Okay mga padi, driving the 2023 Geely Coolray Sport. Tagal-tagal ko na naghahanap ng Geely Coolray. Kahit anong variant ng Geely Coolray mga padi. Pero ngayon nakakita tayo ng Sport. 2023 nga lang. Hindi ko alam kung may pinagkaiba to sa 2025. Naghahanap ako ng mga info kung may pagkakaiba bang significant. Wala naman, makina ganun pa rin. Pero syempre sa sport model mo lang makukuha yung ganitong itsura. Sa mga lower variants gaya nung Comfort saka yung Premium, syempre hindi ganito yung itsura no. Ang dating nun parang medyo mas family oriented ang mukha. Ito kasi agresibo yung mga ano niya mga skirt, yung wing, yung itsura niya. May mga red accents, kung ano man. Yung mag wheels itim. Anyway, let's start with the steering wheel. Steering wheel is napakagaang. Alam nyo naman, mga EPS. O kahit nasa traffic ako, magaang, walang feel. Pag naka eco mode ka, throttle is parang delay. May delay siya. Pero pag in-sport mo siya, yun, nag-iiba rin yung tuning niya. Mas malakas siyang humila. Saka pag naka eco mode ka, cambio lang siya ng cambio. Brakes are not bitey. Sa traffic, okay lang. Pero syempre, kailangan mo pa rin ng modulation. Napakaganda ng loob, napakalinis ng design mga padi. Pero pang grab handle dito, para pag takot na yung pasahero mo, meron siyang kapitan dito. Sturdy naman, kahit pa paano. Ayan matigas eh. Ang ganda ng pagka-brush aluminum niya. Yung finish niya parang mamahalin. Although, ang 2025 model is 1,300,000 o 1,299,000 eh. So
sabihin mo ng 1.3 million. May mga tech ang blind spot monitoring, may ilaw yung side mirrors mo. Pag may ayan, gaya niya, may ilaw. Blind spot. Blind spot itong A-pillar, malaki. Oh, napakalaki ng A-pillar, left and right. May blind spot dyan. Siyempre, usually the A, B, C, B pillar dun sa likod pag umatras ka. Although, meron naman 360 cam yan. Yan, pag nagsisignal ka, lalabas yung, yan, nagsignal ako sa kanan, yung kanang camera gumagana. Ayan, kikita yung jeep dun. 2023 model sa marketplace, kung meron kang 600 to 650,000, makakakuha ka na nito. Kung gusto nyo bumibili nung nag-suffer ng depreciation yung first owner, gaya ko, 600 to 650, 2023 model, di pa naman ganong kaluma. Pwede na, di ba? Yan, lumabas na naman yung ano niya. Meron din top view, yung lilikuan mo. So, okay din yung mga tech niya. Subukan din natin yung cruise control. So, let's do some NVH. Let's do some NVH. Set natin sa 80 kilometers per hour. Dito 80 kilometers, medyo naririnig ko yung gulong. Wala siyang radar cruise, ayun o, dire-diretso. Noise level niya dito, okay lang. Medyo tahimik naman. Yung gulong noon, yung pickup, naririnig ko. Pero tahimik lang. Tahimik naman. Sibilisado naman tong kotse na to, mga buddy. Steering wheel sa center, medyo may galaw to, mga buddy. Pero mas malalaman natin yan mamaya sa twisties. May naririnig akong hangin. Pero itong loob nito, mukha ng luxury subcompact crossover SUV. Oh. And ang Geely nga pala, mga buddy, in-incorporate niya ang safety ng Volvo. Ang Volvo, kilalang ano yan eh, pinaka-safest car na gamitin. No? Kami naririnig akong hangin. Malakas talaga ang hangin dito sa mga expressway. May galaw talaga ang center niya. Oh. Driving at 100 kilometers per hour. Parang 1,900 RPM. So tahimik na tahimik yung makina. Pero naririnig ko yung hangin at 100. Vibration at 100, wala naman. Pino naman siya at 100, mga buddy. Brakes neto may vibration na, mga buddy. It has 21,285 kilometers na and counting. Siyempre rental car to eh. Madalas talaga bilis tumaas pag rental car. NVH pa tayo dyan sa may Calax. Dito ang noise ng gulong, 70 kilometers per hour. Tahimik naman. Vibration, wala pa naman ako nararamdaman sa manibela, sa makina. Subukan pa natin at 100 kilometers per hour. Harshness, hindi harsh tong kotse na to, mga buddy. Hindi siya matagtag. Lakas humila. Eco mode to. Woohoo! Dito sa Calax medyo ganun dito, mga buddy. Pero dito wala, komportable. Hindi siya matagtag, hindi siya matalbog. I set the tire pressure sa 32. Tire noise, medyo may rinig ako. Parang rinig mo yung ugong. Again, at 100 kilometers per hour, 1,900 RPM. So hindi stress ang makina. May nararamdaman ako ang konting vibration, pero dito lang sa upuan, sa floor konti. Ririnig mo yung spool nung turbo niya, although hindi na pipick up ng microphone natin. So ride neto is medyo may pagkaduyan, mga buddy. Hindi siya yung matalbog na matigas na gano'n. Nararamdaman mo, nagbabibrate siya, pero okay naman. Hindi naman siya yung motor. Sadyang maingay lang talaga siguro yung motor niya. Open pipe. Ang ingay eh. Rinig na rinig. So far, napaka-relax na itong sasakyan na itong, mga buddy. Relax na relax lang. Malambot ang manibela. Masarap pang long drive to. Kasi maganda low end torque. Malakas ang torque. Nga lang, front wheel drive lang. Front wheel drive na crossover SUV. Medyo limitado ang galaw mo. Let's do some braking test and performance driving dyan sa may Sampaguita Burgring. Welcome to Sampaguita Burgring. Dito na naman tayo, mga buddy. Medyo matulin tong auto na to. Hindi ko sukat akalain na ganito kalakas pala tong Geely Coolray. Pero ang suspension nito, duyan. Pero malalaman natin dyan sa sungay mamaya kung gaano siya katagtag talaga. Kasi kanina sa may Calax, para siyang speedboat. Anyway, dito sa Sampaguita Burgring, ang tinetesting ko dito is handling and braking.
So medyo mabilis ako mag-drive dito, spiritedly. Pero on the safe side ako mga buddy. Hindi ko kayo in-encourage na gayahin nyo or gawin nyo. Pero kung ganito rin ang driving habit nyo, gamot nyo to. Ako gamot ko to eh. Do it at your own risk. Okay? Pero on the safe side lang tayo lagi. Huwag tayong kakain ng kabilang linya. Delikado yun. Hindi nyo nakikita kung may kasalubong. Pero kung tanaw nyo naman yung kasalubong, tas wala. Clear as in clear. Sigurado kayong clear at kaya ng auto nyo. Attack the corners. So let's do this. Let's go. So nasa drive lang ako. Sport mode mga buddy. Lakas ng torque. Brakes are progressive. Habang dinidiinan mo, lumalakas siya. Hindi siya bitey sa unang tap mo. Pero habang dinidiinan mo, yun, doon siya lumalakas. Lakas ng torque. Mamaya magma-manual mode tayo. Okay. Tires are Continental Sport Contact. Tama ba? Lagay ko na lang dito yung tamang pangalan. Alam ko stock tires niya to, Continental. Steering wheel is napakagaang. Good brakes. Ganda ng steering niya. Maganda in a sense na konting liko mo lang, lumiliko na siya. Okay. Wet patch. Malambot talaga suspension niya. Saktong-sakto siya pang cruising. Pero sa ganitong mga twisties, ramdam mo siyang dumuduyan-duyan. Saka sa mga yung biglang kaldag, duyan, which is masarap ng pang cruising. Sharp naman siya lumiko. Kung nakikita nyo yung steering angle ko, konting-konti lang, sunod ka agad siya. Hey, U-turn here? Really? Pag nasa sport mode siya, yung throttle niya wild, konting apak mo lang sumisibat. So kung kukuha kayo nito or gusto nyo bumili nito, ayun, at least may ano na kayo, may idea. So throttle modulation, importante yan mga buddy. Haba ng traffic. Ayaw mag downshift. Lakas ng torque. Sira ulo to. Kaya ayoko ng turbo eh. NA lover ako. Maganda na tumunog. Tapos yung ano pa, linear pataas ang power. Ito kasi bigla eh. Pag dinayin mo to, yung power nandiyan kagad eh. Although masarap siya, masarap ang hila. Pero pag sa mga ganitong driving, ayun, ang hirap i-throttle modulation. Kasi pumipitik kagad yung power. May fluctuation ng power. Second gear, medyo naiiwan ng puwet. Respect doggy. Pag niliko-liko mong ganon, medyo didispaling hagi yung ano. Downshift kagad. Inaantay niya pa yung tamang speed para sa gear na yon na nakaprogram. Hey, what are you trying to do? God.
Back. Okay. Tires makapit naman. Hindi siya basta-basta gumangal-ngal. Dami nating traffic. Ayaw mag-downshift. Bakit? Manual mode nga eh. Yun o, nag-upshift oh. Yun yung ayoko. Nangingialam. Sabi ko second gear lang eh. Stay there. Braking ka na, biglang mag-upshift sa third gear. Kapit ng gulong. Oh, hindi siya ganun kaiyakin. Hindi gaya ng huling na drive natin. Ganda pala Continental ah. 2. Hindi siya basta-basta nagda-downshift hanggat wala siya dun sa speed na nakaprogram sa ano niya, sa transmission. Brakes medyo ano na, fading na, mahina na. Lakas ng torque ba? Brakes are fading na. Oo. Okay, cool down. Spec. Naamoy ko na. Nag-a-upshift mag-isa mga padi. Second gear. Final corner. Cool down. Woo! We're here. And we're alive. Nice view. Ganda, no? Anyhow, performance test drive, brakes, not good. And transmission, ayun nga, nangingialam. Hindi ako nag-nitpick. Pero pag sinabing manual, dapat manual lang. Gaya nun, ayun na naman yung experience na ayoko. Braking na ako, second gear, biglang nag-upshift sa third gear. Imbis na nag-engine braking ako sa second gear, mawawala yung engine braking ko. Mag-shift siya sa third gear. Imbis na makatulong yung braking, nag-upshift sa third gear. Oh, lambot ng preno. Spongy. And suspension is on the floaty side. Oh, floaty siya kahit naman dun sa mga kaldag, gumaganon-ganon talaga siya. Sa mga twisties, sa mga turns, ayan, ramdam na ramdam mo yung body roll niya. Masarap to pang cruising. I suggest kahit hindi kayo nag-i-spirited driving, pero mahilig kayo sa mga mountain passes, para hindi agad mag-feed ng preno ng Cool Ray nyo, replace brake fluid to DAT4. O yung mga motul, o ayoko sana magbanggit ng ano, pero DAT4 para mag ano sa init. Tapos kung merong performance brake pads ang Cool Ray, kuha kayo para hindi siya kagad nag-iinit. At the same time, yung fluid niya hindi niya mapapainit kagad, para hindi lumambot ng ganito yung preno. Lambot ng preno, naging spongy siya. Kanina progressive lang eh. Ngayon lumalim. Medyo lumalim siya. Tapos mahina. So hindi siya confidence inspiring kung downhill ka kahit di ka naman nagmamadali. Tapos may sakay ka, medyo mabigat kayo. So parang ganun din yun. Steering wheel is pointy. Handling is good naman. Yun nga lang, nasa soft side talaga yung suspension niya. So masarap to pang cruising.
Although kaya niya naman mag-twisties, kita nyo naman. Yun nga lang, malambot ang suspension. Kaya tatawagin ko tong speedboat. Ngayon try naman natin ang climbing ability saka harshness ni Geely Coolray dyan sa may Sungay. Welcome to Sungay mga padi. Dito natetest ko nga yung climbing ability at harshness niya dahil tong kalsada na to talaga namang maganon. Ayun ang tetestingin natin dito. Climbing ability, walang wala na to sa lakas ng torque nito eh. Kahit puno pa kayo dito, walang problema yan. At madalas dito hindi ako pabaon-baon ng throttle, mostly 1/4 lang. Pinapakiramdaman ko lang kung anong gagawin ng transmission. So this is a dual clutch, wet dual clutch transmission. Yes, wet dual clutch. Okay, so unang pilipit ang Sungay D, nasa drive mode lang tayo, nag downshift siya, second gear. At pag nasa eco mode to, napaka smooth ng transmission niya mga padi. Smooth na smooth lang, hindi mo nararamdamang parang nag-shift siya. Ayan, D4, switch to D3. Ikita ko dito sa gauge eh, D2. Ayan, kaya hindi ko siya binabaonan, pinapakiramdaman ko lang kung anong gagawin ng transmission. So ito na yung vibrato test natin dito. In 3, 2, 1, go! Ganon sa boses ko pero hindi siya dito ang pakiramdam dito, hindi masakit sa tiyan, hindi matalbog yung auto, walang nagkakalansingan sa loob, komportable dito sa loob. Doon yung pinaka harsh na part eh. Nasa second gear siya ng D2. Yan, sige, akyat, sige. First gear. Paka na natin. Hindi siya kagad lumipat sa first gear. May sasakyan sa likod, nabitin. Nakakahiya. Ewan ko kung bakit hindi siya basta-basta lumilipat sa D1 unless tumigil ka. Ito pilipit. Okay, nasa D2 siya. Ito mahirap pag wala kang spool. Walang power. Ayun na, may spool na, D2. Yan, dito na tayo sa may view deck. More pilipit pa dyan sa Sungay. So dito naka manual mode ako sa eco mode. Tingnan natin kung paano siya magka-climb. Second gear, first gear. Nag-jerk. Walang spool. Second gear. Try naman natin ng manual mode sa eco mode. Yan. Okay. Basta nasa spool siya, maakyat naman. Pero pag wala siya sa spool, gaya nito, first gear. Spool na, spool. Second gear. Okay. Okay naman, maakyat naman. Babad natin sa second gear. Manual mode. Yun, akyat. Akyat naman. Manual mode. Yan, akyat pa. Sige. Down to second gear. Ahon. Kaya. Walang spool. First gear. Yan, nasa spool na. Okay. Ahon. Dito na tayo sa easy part ng Sungay mga buddy. At yan ang ating review ng 2023 Geely
Cool Ray Sport. Ngayong 2025, ang price neto, kung gusto nyo ng bago, is 1,299,000. Pero itong 2023 na to, tingin kayo sa marketplace or kung ano mang mga second hand, ano dyan, 600 to 650,000 makakakuha ka na nito. Reliability, hindi ko alam. Pwede kayo mag-search sa mga club, sa mga forums, dahil only the owner can tell. Pero driving dynamics, approved mga padi, napakaganda, napakaliksi ng manibela. Although yung suspension is set up for cruising to, for cruising. Kasi may pagkaduyan siya, hindi siya yung sporty talaga na pag niliko mo, konting-konti lang yung body roll niya. Hindi ganun eh. Ma-body roll siya and maganon. Ika ko nga speedboat ng lupa. Ito, pwedeng speedboat ng lupa to. Although hindi lahat, bros, meron ding cons. Gaya nung sa preno nga, lumambot sa downhill. Saka yung downshifting niya, yung second gear, hindi siya kagad basta-basta bumababa sa second gear. Yung manual mode niya, hindi siya pure manual, nangingialam. Hindi siya nag-i-stay sa gear, nag-upshift siya pag malapit na siya sa red line. Anyway, sana nakatulong sa inyo tong video na to. Kung naghahanap kayo ng review ng Geely Cool Ray Sport, eto na-testing ko na. Tagal ko ring inantay itong pagkakataon na to. At kung nakatulong sa inyo to or na-enjoy nyo yung driving natin sa twisty, sa sungay, pakihit naman yung like button para ma-widespread yung video, maraming makapanood. At malaking tulong din sa akin yun para makarent pa ako ng ibang kotse na nire-request nyo. Kung makita ko, meron akong pambayad sa kanila. At kung di ka pa subscriber at gusto mo ma-update ng mga videos, mga car-reviews ni Mab Auto, hit mo na yung subscribe button dito sa baba. Okay, bye!